guys, good morning. 9:54 ay 9:54 ng morning dito guys, ng umaga. Yan. Sinunog na rin ni na uncle yung mga damo na ginawa nilang pangharang dito. Tignan niya sa uncle din, ginawanan rin nila yung maganda yung ano nila, taniman. Baga, yung drum nila guys, ililipat nila dito. Yung para daw yung tubig is dito na lahat dadaloy. Kasi yung tubig kasi nila, doon sila naghugas, naliligo. Yung tubig nila naka-stuck dyan man na ba. Kaya maraming lamok sa kulungan ng kambingan. Yung sa auntie, nahakot ng damo. Ay, ng damo ng bato. Kasi rin ikaw sa auntie. Ayo. Uncle, bug din mo ke. Tapi dip nun da dunga ni uncle leo tadi ni ge. Aku belum sana mau bermain kan. Ketiduk saya. Daun ta. Ay, ito dunga buk ni banget ya. Sabi ko kay auntie na si uncle yung buhatin niya, tapos siya yung ng mga bato mag-ipon ng mga bato ba. Kasi dyan sila nanguha ng mga bato guys, yung mga binubungkal nila, yung mga ganyan So doon may nakatambak din na dunga. Yun dunga. Ang batok ho kasi dito is dunga yung pangalan. Yung kay uncle yun, sa isang uncle, maraming nanguha ng bato dito. Kasi free bato na to Hindi naman, wala namang magagalit ito kasi nasa naman ito nasa taniman. Baga wala nagmamayari, ganyan. Free kang manguha ng mga bato. So, pwede ka na lang manguha ng ganyan kasi bumili ka. Mahal kaya yung pagbibilihin mo dito guys. Yung mga bato, isang truck ng mahal Kaya balak ko, mamayang hapon, walang pasok yung mga bata bukas. Manguha din ako ng bato. Tapos yung dyan banda, padaanan papunta doon, isimintuhin natin. Hinihinay lang, naubusan kasi ako ng simento. Hinihinay lang tayo. Marami pa naman kasi akong ang tawag dito yung graba, yung may halong buhangin. Marami pa akong buhangin. Balas. Kaya pwede pa yun. Excited ako dito na rin lapit kasi para malapit na rin sila sa amin. Habang may ginagawa sila dito, kwentuhan kami ni auntie. Ganun. Lilinisan na nila to, tapos aayusin nila yung coral nila. Kasi uyog na rin kasi yung coral nila Yung talong ni auntie, ang taba-taba na. Ito lilinisan daw nila to, tapos tataniman nila ng mais, halo sitaw. Kasi yung sitaw talaga guys, hinahalo talaga nila yun sa mais kasi once pag yung sitaw kasi gagapang kasi yung mga niya, diba? So may gagapangan siya baga dito. Gagapang sa mais, sa puno ng mais, gagapang siya dito ganyan ang sitaw. Ito guys, tinatawag din ito nilang sak or sag, ganun. Hindi nila hinihila nito. Yan, hindi nila tinatapon daw baga. Yun sa uncle. Saan kayo punta sa uncle? Sa auntie. Tapos dito naman tayo yung nag-ano ako. Tinatanggal ko yung mga damo na ganyan Yan dito tanggalin natin. Although yung iba, tinanggal ko naman yung mahahaba lang. Kung kailan yun ang nalinis ay dito. Tinanggal ko naman na. Ayan na nga siya laya. Tignan nyo guys. So dito nagsabi yung biyanan kong lalaki na dito itatanim yung yung ginger.
Nag-alanganin ako na dito na itanim guys kasi baka hindi siya mabuhay, magandang pagkabuhay ba. Kasi yung lupa medyo may katigasan dahil may halong mga bato-bato ito dito na side oy. Tapos yung ano pala guys, nilagay nila kahapon. Ayan. Yan, hanggang dulo doon. Lahat, halos lahat lalagyan nila ng ganito. Lalagyan nila tapos sa ilalim sa loob ng ano nito ng magaganyan, ano pangalan, tubo ba yan? Alagay yung parang hose ng tubig. Tapos pag okay na siya, pandarin nila yung tubig. Pag okay na siya, pag walang lalaga sa tubig, saka lang nila ano, lupa, yung lupa ulit. Ayun o, naghakot sila doon no. Halos lahat busy dito sa ano guys, sa village namin. Ako naman yung ano natin, inaayos na yung abuhan natin pero hindi pa siya tapos guys. Tapos si Baji din dito, yan, tingnan nyo. Simpleng buhay sa Nepal. Simula kaninang umaga pa ito si Baji. Baji, it means lolo guys. Ganun. Ibon. Alam mo yung tahimik, tapos maririnig mo lang yung mga ano ng ibon. So, nakaka-fresh lang. Tapos yung doon bahay na rin doon guys, is nag-ano din sila, nagbabakod din sila. Pinuntahan pala ni uncle yung kambing niya. Tapos dito, pinatraktor na rin nila yung lupa. Yung isang araw. Hindi tayo nakapag-upload guys dahil medyo hindi maganda yung pakiramdam ni Enjay. Ayan. Mas tignan yung ating ano guys. Oh. Halaman natin. Buhay na buhay talaga siya oh. Dami pa niya. Ano ito, yung flowers na lalabas nito is dilaw. Ito same lang sila. Tapos ito yung pink na nasa, yung pala yung pinapakita sa inyo guys. Pink yung bulaklak na lalabas nito. Ito yung rose, yung ibang rose dito ko tinanim. Tapos yan. Ayan na siya guys, yung ambuhan natin. Munting ambuhan natin. Ang cute. So yun. Ang bala ko sana guys na ito yung ambuhan natin. Tapos dyan na side is lagayan natin ng kahoy pag ganyan. Ayan, lagayan natin yan ng kahoy dyan ba. Tapos ang ginawa ko na lang is dyan na lang yung lagayan natin ng kahoy sa ilalim. Kasi konti lang naman yung ilalagyan natin eh. Baga hindi natin pupunuin, konti lang yung ilalagay natin na kahoy. Pero syempre takot din ako no, baka tambayan ng ahas no, kaya konti lang yung ilalagay natin. Tapos dyan naman na side, once pag makatapos ako magluto, dyan lang yung lagayan ng mga kaldero. Yun yung unoto ko oh. Tapos yan, nagawa na tayo ng upuan din. Bala ko sana dito guys na yung parang lamisa na malapad, ganyan na siya kalapad ba, hanggang dito ba. Ay, sorry, hindi nakita. Diyan naman dito siya kalapad sana. Tapos parang lagayan ng mga, kunwari mga anik-anik ba, baga magluto tayo, diyan ko na lang lalagay. Tapos doon na side kahoy, yan na lang sana dapat. Pero naisip ko parang ang sikip-sikip na pag gagawan ko ng ganun. So wala nang space, konti na lang yung space dito. So ganyan na lang yung ginawa ko para mas malinis siya tignan. Hindi pa yun siya tapos guys ha, kasi ipipinising pa nila, ayusin pa yan nila ni uncle. Si uncle yung papa ni Jano yung gumawa. Kasi nakauwi na dito yung papa ni Jano, yung dalagita. So siya yung gumawa. Kahapon sila nagsimula siya. Tapos yung mga lalaki yung taga tulong-tulong sa kanya. Ang ating munting abuhan malapit na matapos.
Yung upuan na yun sana, hanggang dito ko sana gagawan ulit sana yan dyan, hanggang dito, para halos lahat dito upuan na ba. Yan na lang muna sa ngayon. Excited ako matapos to anuhin pa nila yan, pipinishin pa nila yan para mas maganda. Yung ibang rose natin dyan ko siya nilagay guys. Ayan. Yung garlic din hinarbis niya maghapon. Ay yung garlic, yung onion na konti na tarang onion ba hinarbis niya. Ayan, ang gulo-gulo pa talaga kasi syempre may nagtatrabaho. Kaya next time lang natin ito linisin pagkaayos na. Ayan. Tapos dito ginawa ko siya ganyan guys. Ayan. Ginawan ko siya ng bitay-bitay na ganyan ba. Wala lang, gusto ko lang design. Ayan. Yung ibang ganyan na halaman tinanggal ko. Yung ganito naman is yan. Ito yan, 3 baga. So yan yung pinagkakabisihan ko, yung maglinis-linis sa mga halaman. Tsaka ngayong araw na to lilinisan ko yung ating tataniman ng garlic. Ng garlic ng ginger guys. Dito rin ang taba rin ni Ama. Kasabay kasi sina Ama at si Auntie yung parang, ay hindi pala, nauna pala si Ama sa pagtanim ng talong. Dito ang taba din ng talong ni Ama. Dito kasi guys, tapunan kasi talaga to dati ng mga dumi ng mga kambing namin dati. Mga pato, manok. Tapunan kasi talaga to dati dito, kaya mataba rin yun. Sobrang taba. Excited ako mamunga yung mga yan. Tapos yun, may mga pato din Binan ko. Bibenta na niya yan. Laki-laki ng mga pato Marinig nyo yung ibon guys. Ganyan lang dito. So dito guys, dito ko na lang itatanim yung aking garlic. Ay yung garlic ginger. Linisan ko yan dyan banda. Tanggalin ko yung mga kahoy. Ang daming kahoy pero hindi yan natin lahat ilalagay doon kasi ayokong takot ako makatambayan ng mga ahas. Konti lang yung mga malalaki lang yung kukunin muna natin, mga ganon. Dito din kasi magtanim din kasi si Ama ng sili, kamatis. Diyan, pwede ka naman magtanim dyan. Itanim mo dyan doon yung garlic. Basta kung saan lang yung may space na ibibigay sa atin guys, doon tayo magtatanim. Kasi bala ko nga talaga dapat dito. Kaso sabi ni Baba is doon to sa likod ng bahay. So nag-aalanganin akong itanim doon yung ginger dahil baka hindi maganda yung pagkatubo nga. Kaya hahanap tayo ng mas yung lupa, yung mas malambot. Kaya dito ko balak na itanim yung mga ginger. Kukunin natin yung mga bato-bato na yan. So yun guys, ito yung update sa ating abuhan at kay pasensya na ho kayo kung ito na naman nakikita nyo naman ang ating garden Tinanggal niya yung mga kulitis. Sabi ko huwag niya tanggalin, tinanggal niya talaga. Pero marami namang tumutubo pa din dyan sa kamaisan, sa loob-loob niyan marami. Pero may iba naman na hinabilin si Ama, yung mga ganyan. Tapos ito talaga yung pinakamataba sobra. Nahinayang akong pitasin ito. Nagluto kami 2 days na kami nagkumakain ng ganito na gulay, kulitis. Ginisasarap siya guys. Alam mo yung ano ka na mantika, konting mantika, tapos huwag mong lagyan ng onion guys. Mantika lang, tapos garlic. Ang bango-bango. Garlic and then yung dry sili. Yun, igisa mo yun.
Ang bango guys, ang sarap. Sobra. Kaya kahapon, dahil tinanggal ni ama yan kahapon, kinuha ko yung mga udlot-udlot ibaba. Ginisa ko kagabi. Tapos yung ampalaya rin natin, kinuha ko na din. Wala na, naluto na natin yun. Ng kamatis, nakailang harvest na din kami dito. So magtanim-tanim-tanim lang tayo guys, may ano din tayo. Pagtutubo din to lahat-lahat one day may ma-harvest na din tayo, 'di ba? So tanim lang hanggang sa may matataniman tayo. Yung ating nonon dito ayun. Ano kaya ito ha? Ito pipino. Kasi yung dahon niya pag ganyan Pipino. Sitaw. Ililipat ko din to kasi mapayat siya dito. Dito ko lang kasi siya tinanim. At dito kasi na side, ano yung mga bato-bato. Tignan nyo ba naman yung lupa? May mga bato-bato. Ayan. Baga ito kasi yung natira na kinain ng daga ba. So, trinay ko pa rin tinanim. Baka itanim, baka mabuhay siya. Baga yung isang buto ng isang seeds ng sitaw, nakagat ng daga. Ganun. Pero tinanim ko pa rin, pero nabuhay naman siya. Ayan So lilipat natin yan sa mas magandang taniman. So guys, hanggang dito na lang muna po. Bukas po ulit or mamaya po ulit. So and please don't skip the ads guys. And thank you po sa lahat ng mga nagko-comment. Thank you so much. Lalo na po sa mga hindi po nag-i-skip. Thank you so much. So, ang ganda na ng dahon ng ang ganda na ng dahon ng puno ni auntie Dati pinutol to nila, ganyan talaga sila dito guys. Pinuputo nila yung mga sanga-sanga or halos lahat pinutulan nila hanggang sa wala nang matirang dahon. Tapos pagka time summer, ganyan na ulit siya. Diba? Ganon yung style ito. Kaya kahit sabihan mo yan sila na wag putulin kasi sayang, puputulin talaga nila yan dahil tutubo naman ulit yan. So guys, hanggang dito na lang po. Bye-bye po. And thank you so much. Thank you po everyone. Bye-bye. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye po.